Ang San Miguel Beermen ngayon ay kabilang dito sa mga teams na nakikipag-usap sa Converge Fiber Excess para sa isang posible na malaking trade na mangyari. Hindi pa naglalaro itong San Miguel Beer ngayon, pero mukhang interesado raw sila na makuha ang serbisyo nitong si Mikey Williams. Kung hindi man dito kay Mikey Williams sila makakakuha, mukhang interesado rin daw ang San Miguel na makipag-usap dito sa Titan Ultra para ma-acquire yung rights ni Greg Slaughter. So isa dyan sa dalawa, hindi pareho, isa dyan sa dalawa ang susubukan daw ng San Miguel na ma-acquire. Sa tingin ng karamihan, mukhang itong kay Mikey Williams yan daw muna susubukan ng San Miguel dahil naghahanap sila ng isang scoring point guard. Kung sakasakali, ang gusto raw gawin ng San Miguel, baka i-trade nila si Jeron Teng pabalik dito sa Converge Fiber Excess para kay Mikey Williams. O kaya naman baka si Wami Tiongso nung i-trade nila para dito kay Mikey. Pero bago yan gawin ng San Miguel Beer, ay gusto na raw nilang makasiguro na kung ite-trade nga sa kanila si Mikey Williams, ito ay magkakaroon ng guarantee na pipirma ng kontrata. Dahil ayaw nilang mangyari sa kanila, yung nangyari dito sa Converge na tinrade si Heading, pero itong si Mikey hindi pumipirma sa kanila. So posible talaga na ang mangyayari dito baka nga kunin itong San Miguel, itong si Mikey Williams. Pero kung yan ay hindi matutuloy, baka naman itong si Greg Slaughter ang kanilang subukang i-acquire. Dahil ito si Greg Slaughter matagal lang napapabalita na gustong makuha ng San Miguel. Hindi rin sila nagkakasundo doon sa offer sheet. Pero kung talagang pumayag na itong San Miguel Beermen doon sa kagustuhan ni Greg at let's say makuha talaga nila itong si Slaughter, abang magkakaroon sila ng pinakamalaking frontcourt sa PBA, itong si Fajardo at si Slaughter. At baka yan talaga maging sabihin natin susi para dito sa tinatawag na Grand Slam bid ng San Miguel Beer. Siyempre, kung yan ay magagawa ng SMB, ang laking bagay niyan, yayanig sa PBA. Ang isa pang team ngayon na gumagawa daw ng mga major moves ay itong Meralco Bolts. Alam natin na itong Meralco Bolts ay isa doon sa mga teams na gustong ma-acquire itong si David Defonso mula dito sa Titan Ultra. Ang isa pa dyan, itong Converge Fiber Excess. Kung sakasakali, ito raw Meralco Bolts ay kaya gustong makuha to si David Defonso dahil naghahanap sila ng iba pang mga players na pwedeng makatulong dito kay Chris Newsom pagdating sa scoring. At syempre, ito si David Defonso, kilala din yan bilang isang defensive player. So, iyan yung mga pinag-aaralan ngayon ni Coach Luigi Trillo kung paano niya ma-acquire itong si David Defonso. Alam nating lahat na siya ay yung player talaga na gustong makuha nitong si Coach Luigi Trillo dahil malaki maitulong niya sa kanilang roster. Ngayon, pagdating doon sa pwedeng kapalit, maganda nilalaro ni Ildefonso dito sa Abra at inaasahan na magiging isa rin itong magaling na player sa PBA. So, ang tanong dito, sino pwede nilang ibigay na kapalit? Yan ang pag-aaralang mabuti ngayon. Baka itong kanilang draft pick na si Ladis Lepalam ang i-offer nilang kapalit para dito kay David Defonso. Si Lepalam may 6'10 na project player na pwedeng magamit talaga nitong Titan Ultra dahil naghahanap sila ng big men. So baka Ladis Lepalam for David Defonso ang maging palitan dito. Ngayon, baka may iba pang player na hilingin itong Titan Ultra. Yan na lang ang pag-iisipang mabuti ni Coach Trillo at pati na ni Nenad Vucinic kung tatanggapin nila. Dahil syempre, hindi naman biro yung pagbuo ng lineup dito sa Meralco at hindi na sila basta-basta magbibitiw ng player kahit gusto nila itong si David Defonso. Kailangan i-evaluate nila yung value nung hinihiling nitong Titan Ultra at kung sila ba ay magiging patas yung trade. So medyo magiging mahaba siguro yung usapan dito pero willing naman daw maghintay itong Meralco Bots pagdating sa mga ganyang bagay at pati na rin itong Titan Ultra. So wait to and see muna.